Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ang Diyos ay tunay ngang mabuti at tapat at punong-puno ng pag-ibig. Ako po si Sister Jemima ng Maranlig Door of Faith Church. Binabati ko po ang aming pastor, Pastor Alex Riquentel, at ang aming district supervisor, si Pastora Rebecca Masaredo Quijada. Ngayon pong umaga ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po iyon, ay awitan po natin ang ating Panginoon. Purihin po natin siya. Shadows in the light of you. When I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Purihin kayo, O Diyos. The reason, Panginoon, kaya kami may buhay, Panginoon, upang purihin kayo, O Diyos. To honor and to glorify your holy name. Salamat, Panginoon, sa inyo. Ngayong umaga, nagpupuri po kami at nagpapasalamat
sa inyong kadakilaan, sa kabutihan, Panginoon. Wala kayong katulad. Hindi kayo nagbabago. Kayong Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord God, ngayong umaga nagpapakumbaba po kami lumalapit sa inyong harapan. Ano man ang karumihan na nakikita niyo pa sa aming Panginoon, kayo, O Diyos, na nakakakita, nakakasaliksik ng aming puso. Patuloy na linisin niyo po ito at hugasan. At hayaan niyo, Panginoon, ang iyong umaga. Habang pinapag-aralan namin ang inyong mga salita, matagpuan niyo po, Panginoon, kami nakarapat-dapat. Tulungan niyo po kami, O Banal na Espiritu, na malayang mapahayag ang inyong banal na salita, ang mayroong kayong pagkilos, Panginoon. At ang lahat ng makakapakinig nito, Panginoon, ay mapagpala at magbigay ng inspiration at encouragement, Panginoon, sa sino mang pinanghihinaan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagdakila at parangal. In Jesus' name we pray. Amen. Isa po ulit mapagpalang umaga sa lahat. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang praying with persistence, or praying with consistency, or praying with persistence. Ito po ay matatagpuan sa Luke 18:1-8. When we say praying with persistence po, yung word pong persistence, it's a continued effort in spite of obstacles or difficulties or discouragement. At ito po'y hamon ng Panginoon at sinalaysay niya noon sa kanyang mga disipulo nung sila nakakaranas ng various trials and challenges on their journey toward Jerusalem. Tinuruan niya po sila na laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Tayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat ng Lucas 18, verse 1-8. So, sinasabi po dito ng salita ng Diyos. Ito tungkol sa ang byuda at ang hukom. So, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka nainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan niyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, meron po ditong dalawang characters na na-mention. Ano po? The widow or ang byuda at the judge or ang hukom. So, pag sinabi po nating byuda, so ito yung wala ng asawa, wala ng ibang inaasahan, liban kung may mga anak or meron pang kamag-anak. So, most widows that time ay targets po ng oppression o pang-aapi. So, kaya humihingi yung balo sa Biblia or byuda sa Biblia ng katarungan. Yun yung dahilan, kaya pabalik-balik siya pumupunta doon sa masamang hukom. At yung hukom nga po, dinescribe sa Biblia na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. So, isa siyang masamang hukom. Siguro, doon sa verse 4 po, sabi, matagal siyang tinanggihan ng hukom na ito sa loob ng mahabang panahon. So, maaaring siguro walang ibang hukom dun sa place na yon ng byudang yon. Kaya no choice siya kundi magpabalik-balik dun sa masamang hukom. So, iniisip ko lang, what if malayo yung tahanan niya dun sa place ng hukom? So, maglalakad pa siya, umulan, umaraw,
pabalik-balik siya, o kung mayroon namang transportation dun sa lugar nila, siguro magtatrabaho muna siya mabuti para may ipamasahe papunta dun sa lugar ng hukom. So imagine niyo po yung sacrifice ng biyudang ito para lamang siya ay makakuha ng katarungan. So pabalik-balik siya sa hukom, pero ang nakukuha niya ay rejections. Matagal siyang tinanggihan sa loob ng mahabang panahon. So, siguro 15 years, 20 years, or more. So, ganun katagal po. So, that widow is really persistent. Napakatyaga niya po. Napakamatiisin. Siguro every time the judge looked up, she was there. So, kung i-continue po natin na basahin yung verse 4 and 5. Yan. So, verse 4 and 5, surprisingly, one day, she finally convinced the judge to grant her request. So sabi ko, buti na lang, hindi nag-give up agad yung babaeng bale. So alam niyo po ba ang reason kung bakit grinant ng judge yung request ng widow? It's very self-serving. Para lang hindi siya magambala, hindi siya maistorbo, baka siya mainis sa pabalik-balik ng biyudang ito. And I believe po, naniniwala po tayo, noong binigay na finally ng hukom yung kahilingan ng byuda o ng balo, ganun na lamang yung kanyang kagalakan o kasayahan na finally nakuha na niya, nahingi na niya, natanggap na niya yung matagal niyang hinihiling. So ano po ba ang tinuturo sa atin ng parable of the persistent widow? So una, pray with persistence. So sinabi ko po sa kanina, na when we say persistence po, it's continued effort in spite of obstacles, difficulties, or discouragement. So, kailangan po nating magpatuloy na manalangin sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, nahihirapan tayo. So, praying with persistence, demonstrate faith. It's relying on God's power and goodness. So, this means po na tayo, na mga Kristiyano, ay dapat may constant communication with God in prayer. So, ang effective pong prayer daw, it requires tenacity, or tiyaga, and faithfulness. So, dapat po meron tayong tiyaga sa pananalangin at saka katapatan o pagiging tapat sa pananalangin. Tayo pong mga Kristiyano ay dapat may proper prayer life. So, without it po, ay hindi po ma-exercise ang ating pananampalataya. So, ikalawa po, do not lose heart. Or huwag ma-discourage, huwag mawala ng pag-asa, kagaya ng pinakita ng babaeng balo. So, napakatagal na panahon siyang tinanggihan ng hukom, ngunit paulit-ulit siyang bumabalik. So, andun yung hindi siya na-discourage, hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw, ibibigay din ng hukom na ito yung aking hinihiling. So, yun po yung pangalawa, do not lose heart, huwag mo discourage o huwag mawala ng pag-asa, keep on believing, and keep on praying. So, yung judge po sa parable, hindi niya nire-represent yung ating Diyos. Dahil ang Diyos po natin, yung judge sa parable ay masama, wala siyang takot sa Diyos, wala siyang kinatatakutan o ginagalang na tao. Pero nakapagbigay siya ng masamang hukom na yon. Ang Diyos po natin ay mapagmahal, ang Diyos po natin ay mabuti, ang Diyos po natin ay mabiyaya, tapat sa kanyang mga pangako, at tumutugon sa ating panalangin. Yan. Kagaya nga po sinabi ko, kung ang masamang hukom na yun ay nakapagbigay ng katarungan, how much more pong ating Panginoon. Lagi siyang nakikinig at tumutugon sa mga anak niya na hindi nagsasawang lumapit sa kanya araw at gabi. At yung sinabi nga po ng Panginoon dun sa verse 7, ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. At sa verse 8 sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila
ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. So tayo po ay, ano pong status ng ating prayer life? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice. Lagi po tayo po'y magalak. Always pray, laging manalangin. Nang walang patid, pray without ceasing and in everything give thanks. Sa lahat ng pagkakataon po, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. So, what is the status of your prayer life right now? Do you pray continually? Or do you pray once and then forget about it? Dahil iniisip mo, napakatagal naman ng pagtugon ng Panginoon. Naiinip na ako sa pagtugon ng Panginoon. Siyempre, kapag tayo po'y nananalangin, talagang nag-e-expect tayo ng tugon ng Panginoon. Pero ang Panginoon, lagi siyang may sagot sa ating mga panalangin. So, God has 3 answers. Yes, kapag ang pinapanalangin mo ay naka-align sa kanyang kalooban. No, if your prayer is not His plan, or if it's not His will for you. At minsan po yung no po ng Panginoon, it's way of protecting us. Para protektuhan tayo at para i-redirect tayo sa kanyang kalooban. Kaya, He says no. Kagaya ng pinag-aralan po natin sa balo at sa hukom. No doesn't always no. Kagaya nung nasa mahukom na yon, pabalik-balik dahil sobrang persistent o sobrang matyaga ng balong ito finally nag-grant niya yung request niya doon sa masamang hukom dahil sa kanyang katsagaan. So malay po natin sa ating walang sawang pananalangin, mahipo po natin yung puso ng Panginoon. Na maghintay lang tayo. No doesn't always no. So yung mga delay po sa panalangin natin, sometimes God wants us to wait. Pinapaghintay lang tayo ng Panginoon. So, dun matitest po how much we trust God, how much we trust in God's timing and sovereignty, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang authority. So, nagre-require po ito kapag wait na, yung sabi, Lord, wait ka lang anak, tutugunin ko rin yung panalangin mo. It requires patience sa atin, sa side po natin, humility, pagpapakumbaba, and the pinaka-importante, we surrender our wills to His. Lahat po ng mga kagustuhan natin, kapag sinabi ng Panginoon, no, anak, hindi yan ang para sa'yo. No, anak, mag-wait ka lang. So, talagang yung gusto mo, yung sariling timeline po natin minsan, hindi natin ito susundin. Isusuko natin ito sa Panginoon. Iso-surrender natin lahat sa Panginoon. Ang will niya, ang siyang ipapag-pray natin na maganap, malakaran natin sa buhay natin ito. Nananalangin ka ba, kapatid, ng kagalingan at matagal mo nang pinapag-pray ito na mangyari sa buhay mo, pero paulit-ulit kang labas-masok ng ospital, parang lalong lumalala. Huwag ka magsawa sa pananalangin sa Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na manggagamot at walang imposible sa Kanya. Siguro ang ilan po sa ating mga kapatid ay matagal na naghihintay ng tugon ng Lord na ma-born again ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang kamag-anak, kaibigan, o di kaya ay kapitbahay na number 1 na umuusig pa. So ilang beses mo na ba niluhod sa Panginoon? Baka isang luhod lang, isang iyak lang. So kulang pa. Magtiyaga po tayo ng pagluhod, pag-iyak, pagtawag sa ating Panginoon. Baka naman nag-give up ka agad. So, gayahin po natin yung attitude ng babaeng palo, na siya po ay very persistent. Sa pananalangin po, maging persistent po tayo, pray persistently, and do not lose heart. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. So, ito po ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kung mayroon tayong hinahayuan na para nakikita natin na ang tagal ng paglago, or may pinupuntahan tayo na gusto nating share na kaibigan or kakilala, pero palagi tayong pinagsasarahan ng pinto, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Darating ang time na sila ay tuluyang makakakilala sa Panginoon at magkakaroon ng
tamang relasyon sa Panginoon. So, ano po yung attitude natin sa pananalangin? Dapat lagi tayong may right motive at huwag tayong magsasawa na isang araw darating din ang tugon ng Panginoon sa ating panalangin. Nais ko pong nagbigay ng testimony po sa ginawang kabutihan po ng Panginoon na nakaranas po kami mag-asawa ng pagsubok last 2024. I think it's month of November. We pray for a child. Gusto po namin magkaanak. Dinugo ng Panginoon. Pero sabi ko, may something wrong sa aking katawan. May na-feel akong matinding pain. Ayan po. Dinala ako sa ospital. Dinala ako sa emergency room. Sa prayer po namin na, Lord, ano ba ito nararamdaman ko? Sabi nga, I'm pregnant. So, pero ba't may nararamdaman ako matinding pain? Dinala po ako sa emergency room. Then, sa prayer po, sama-samang panalangin, ay tinugon ng Lord yung panalangin ko, Lord, alisin niyo naman itong matinding pain na itong nararamdaman ko. At nung nandun na po ako sa emergency room, salamat sa Panginoon, wala na po ako naramdamang pain or pananakit ng puson. At sabi nung doktor, maybe it's UTI lang, dahil normal yun sa mga buntis. Pero nirecommend niya na magpatingin ako, magpa-consult sa OB, kinabukasan. So, bumalik po kami sa bahay, kinabukasan pumunta ako sa OB, kasama yung aking asawa at ang aking biyanan. At salamat sa Panginoon, nung nag-ultrasound na ako, the OB said that it's an ectopic pregnancy. Salamat sa Panginoon kasi mabiyaya po ang Panginoon. We pray for a child, pinagkaloob ng Panginoon, pero need alisin, need operahan, dahil makakasama sa aking kalusugan. And then, pumunta po kami sa ospital. Salamat sa Lord. Sabi ko, gusto ko magpa-second opinion. Then, chinek po ako ng OB. Chinek po ako ng OB, sabi niya, wala ka naman nararamdaman ng pain. Okay, sabi ko, gusto ko pong ipa-ultrasound ulit. I want second opinion. And then, I am praying while nandun ako sa room. And then, dumating yung time na i-ultrasound daw ulit ako. And then, same result yung nakuha ko. Pero napakabuti ng Panginoon. Kasi while nasa room ako, hindi pa ako in-ultrasound, sabi ko, Lord, I have faith na kayo yung nakakagawa ng imposibleng bagay. Na kaya niyong gumawa ng imposibleng bagay, ng miracle sa buhay ko. Kaya sabi ko, if kalooban niyo, Lord, naniniwala ako, sabi niyo sa magkaroon lang kami ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, mapapalipat ko po yung bundok sa kabilang ibayo. So, yung faith, nandun yung faith ko sa Panginoon. Pero, mangyari po yung kalooban nyo. Then, yun nga po sa ultrasound, sinabi ng nag-ultrasound sa akin, it's same result, it's ectopic pregnancy. So, ang fetus is outside the uterus, or outside your womb. So, hindi dun mag-grow. It's not the right place. Kaya, need alisin, need kang operahan. And then, sabi ko sa Panginoon, Lord, talagang inano ko po yung sarili ko sa Panginoon, Lord, this is your will. So, samahan niyo ako. Sabi ko, samahan niyo ako, Lord. Yakapin niyo ako. Naniniwala ako, may mas mabuti kayong plano sa akin, sa aming mag-asawa. Kaya, salamat sa Panginoon. Sinamahan niyo po ako. Lahat ng prayer ko, sabi ko, Lord, gusto ko patulogin niyo ako para hindi ko maramdaman kapag inaoperahan ako. Samahan niyo ako, yakapin niyo ako, ingatan niyo po ako. Lahat po yun, tinugon ng Panginoon. Sometimes po, yung mga prayer natin, kumbaga, hindi yun yung kagustuhan natin, na hindi natin na-receive kung ano yung kagustuhan natin. Sometimes, ipaparana sa atin ng Panginoon yung pagsubok. Ngunit,
along the way, sasamahan ka niya, patatagin ka niya, at palalakasin ka niya. Kaya, salamat po sa Panginoon, napakabilis din po ng recovery ko sa tulong at biyaya ng Panginoon. After 3 months po ng aking operation, ay nakapasok na rin po ako sa school. Nagtuturo po kasi ako sa school sa DepEd, dito lang sa place namin. At salamat sa Lord, napakabuti ng Panginoon. At doon nakita ko rin yung bago po kami dumaan sa pagsubok na ito, talagang prepare ako ng Panginoon spiritually. Yung pagbabasa ng Bible, wag po tayong tumigil sa pagbabasa ng Bible. Yung mga salita ng Diyos, baon-baon ko yun habang dumaranas ako ng pagsubok na yun, yung Word of God, prepare po ako. Kaya it's important for us to read the Bible, read our Bible every day. Yun po yung baon-baon natin para tayo ay mapatatag sa anumang pinagdaraanan natin sa buhay. So day and night, let's read our Bible. Then, yung prayer, kagaya po ng pinag-aralan natin, pray persistently. Dahil ang Diyos, hindi man siya tumugon sa way na gusto mo, ngunit may mas mabuti siyang gagawin. Kagaya nga po nung sinabi sa akin, encouragement ng lingkod ng Panginoon. Dahil meron din po ako mga kausap noon na lingkod ng Panginoon, please pray for me. At yung support po ng mga lingkod ng Lord, ng prayer, spiritual leaders, salamat sa Panginoon, napakalaking tulong, napakalaking bagay. At support ng family, kabuti po ng Panginoon na both sides ng aking family, andun yung pananalangin nila, magulang, pabyanan, mga kapatid, tito, tita, lahat po, napakabuti po ng Panginoon. Sama-samang panalangin, tumutugon po ang Panginoon. At sa amin nga pong team sa kasal, God's timing is perfect. At pinapakita po sa amin ng Panginoon, we're in the season of waiting, and God has better plans para sa amin. Ang timing ng Panginoon ay perfect. At ang kalooban niya, lakaran lang natin yung kalooban niya. Huwag tayong matakot, patuloy tayong magtiwala, huwag tayong mawala ng pag-asa. So, persistently pray, like what the widow did, yung kanyang ginawa na pabalik-balik siya sa home until sagutin ng Panginoon, sagutin ng home yung kanyang hinihiling na katarungan. Ang Diyos po natin ay tapat. Ang Diyos po natin ay mabuti, na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. So, sabi nga po, yung acronym ng PUSH, so P is for pray, U until S something, and H happens. So, pray until something happens. So, i-push natin palagi sa panalangin. Walang imposible sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Ang Diyos po natin ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-asa. At salamat sa Panginoon. Lagi lang tayong napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Tayo ay huwag nang banjing sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy tayo na manalangin. At sabi nga po doon, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. So, i-activate po natin ang ating prayer life. Magkaroon po tayo ng proper prayer life kasi doon po na-exercise ang ating faith. Napakabisa po na there is power sa pananalangin ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Ang Diyos natin ay tumutugon. Kaya wag po tayong mag-give up. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon pong oras na ito, ano man ang kahilingan, ating mga kapatid, nalalaman po ng Diyos yun. Siya yung nakakakita ng ating puso, nalaman ng puso natin. Kaya huwag po tayong magsawa. Ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay laging mabuti. Ano man ang sitwasyon na nararanasan natin, lagi tayong magpasalamat. May mas mabuti siyang gagawin. May mabuti siyang gagawin. Kung may nawala man, may mas mabuti siyang ibibigay. May mabuti siyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon pong umagang ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa katapatan. Lord God, may mga pagkakataon na hindi kami nagiging tapat, Panginoon, sa aming pagdulog, sa aming pananalangin, Panginoon, na may pagkakataon na nag-give up kami agad, Panginoon, at kapag hindi namin na nakikita ang pagtugon niyo, Panginoon, sa nais namin,
time na nagtatampo kami, Panginoon. Lord, give us the right attitude, Panginoon, while we are waiting, Panginoon, sa inyong katugunan sa aming mga panalangin. Loobin niyo po, Panginoon, na palakasin ng inyong mga anak, ang mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon, na dumaranas ng anumang mga pagsubok, ng mga kabiguan, Panginoon, mga pagbagsak. Naniniwala po kami na kayong Diyos na tapat, na hindi bumibigo sa inyong mga pangako. Kaya niyo po kami, Panginoon, ingatan, samahan, Panginoon, anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Kaya we pray for strength sa lahat, Panginoon, nakakaranas ng pagsubok, Panginoon. Naniniwala kami sa pamamagitan, Panginoon, ng malaking pananampalataya. Kami, Panginoon, ay masasalba. Kami, Panginoon, ay sasamahan niyo, O Diyos, dahil kayong Diyos na hindi bumibigo. Kayong Diyos na mabuti. Kayong Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, sa mga lingkod niyo, O Diyos. We pray, Panginoon, ang laging pagsama niyo, ang katatagan, ang pangungunan niyo po sa kanila. At sa lahat ng nakapakinig ng live na ito, Panginoon, naniniwala po kami na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Likhaan niyo po kami ng mas malaki pang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na lakaran niyo, kaparaanan niyo, Panginoon, at malaging magpasalamat anuman ang sitwasyon na nararanasan namin sa buhay. Pagpalain niyo po ang aming mga pamilya at ang buong maghapong ito, Panginoon. Loobin niyo na ang aming napakinggan ay hindi lamang, Panginoon, aming napakinggan, kundi masapuso namin, Panginoon, ma-apply namin, Panginoon, sa aming buhay at mamunga. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagsama niyo ngayong umaga ito sa inyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Isa po ulit mapagpalang umaga sa lahat at God bless po sa bawat isa.